So ngayon, kung gusto mo ng extra conviction sa area of value mo, no? So ito yung mga tinitingnan kong 4 na favorite chart patterns ko. So guys, halika, tara, papakita ko sa inyo dito sa chart. Hi guys, kumusta kayo? It's me again, Coach V here. Magsasabi ako ng mga chart patterns, yung mga personal favorites ko, no? So I'm sure may matututunan kayo dito. Kaya tara, halika kayo. Actually, naghahanap ako sa live. Gusto ko sana ibigay sa inyo yung mas recent, no? Pero yun nga, wala akong masyadong makita. Pero ito yung mga personal favorites ko, okay, na chart patterns. So number 1, no? Ang lagi kong tinitingnan is yung head and shoulders, no? Head and shoulders, it's a type of reversal pattern siya, okay? So, ito siya. Kung makikita nyo sa chart ko, no? Meron tayo ditong left shoulder, meron tayo ditong head, and meron tayong right shoulder. Ngayon, pwede nyo i-check dito kung ano yung itsura niya. Ngayon, kung nakikita natin, meron tayong dito, head and shoulders, no? Ang head and shoulders is nagbibigay siya ng anticipation or ng probability na pwedeng mag-reverse yung market to the downside. Or it means papunta siya to the downside. Meron tayong left shoulder, meron tayong head, and meron tayong right shoulder dito. Okay, so ideally, ang entry natin dito is kapag gumanon siya. So, nakikita natin dito, gagawin ko dito. Ayan. So, ito yung neckline, no? So, ideally, ang nagiging entry point ko lagi is aantayin ko muna siyang gumanon and then mag-retrace siya. After ng retracement, dito ako magse-sell. Okay. So now, just for the sake of example, itong nakita ko is somehow ganun siya, pero ang difference is medyo umangat pa siya dito. So ngayon, after niyang umangat, no, then nagtuloy-tuloy na siya pababa. Yan, kung makikita nyo dito sa screen ko. So, yan siya. Yan yung isa sa mga favorite ko, no? Head and shoulders. Lagi ko siyang tinitingnan or hinahanap if I am doing my technical analysis. Guys, again, reminder, no? Isa lang to sa mga tinitingnan ko, no? So, marami pa akong tinitingnan ng mga confluences para mabuo yung trading decision ko. So, ngayon, sinishare ko lang sa inyo yung isa sa mga tinitingnan ko na mga factors, which is itong dinidiscuss natin ngayon, yung mga chart patterns, okay? Number 2, inverted head and shoulders. So, kung makikita nyo dito sa chart ko ngayon, no, meron tayong left shoulder, meron tayong head, meron tayong right shoulder, and nandito yung neckline. Check nyo dito kung ano yung itsura niya talaga. Ayan. So, now, ideally, ganito siya, no? So, dinodrawing ko ngayon. Ayan. Etong inverted head and shoulders, it's a type of reversal pattern, so or nagbibigay ng probability na yung price niya is baka umakyat na siya. Okay? Ito yung left shoulder, ito yung head, ito yung right shoulder. So ako, ang method ko or ang way of entry ko is aantayin ko muna siyang umangat konti and mag-retrace pababa, and then once na na-hit ulit yung neckline or etong line na to, yung nilagyan ko ng line. So, once na na-hit yung neckline, doon na ako papasok or mag-prompt na ako na mag-buy. So, kung makikita natin, nandito yung left shoulder, yung head, and yung right shoulder, and itong neckline. Now, nakita natin siya yung price umangat ng konti, and then bumaba siya. So, ito, yung magiging trigger to buy. Okay? So, ayan. And then, eventually, umangat siya. Okay. So guys, disclaimer, no? Sa tagal ko nang ginagamit itong head and shoulders, tsaka inverted head and shoulders, hindi siya laging umaayon sa direction na gusto ko, 'di ba? Ano lang to, nagbibigay sa akin ng conviction or ng probability na yung price it might go up or down. Kaya dapat syempre i-factor in din natin yung mga ibang bagay like mga fundamentals, and then syempre may mga technical analysis tayo, yung mate formula, 'di ba? Na panood niyo naman 'yan sa mga previous videos natin, 'di ba? Sila Coach Job, Coach X, dinidiscuss nila yon. Yun ang mga tinitingnan kong factors. Bali guys, again, reminder, isa lang to sa mga confluences na ina-add ko for me to make a trading decision. Third chart pattern na tinitingnan ko, no? Ang tawag dito is yung bullish channel. Isa rin to sa mga favorite ko, no? Chart pattern na nag-i-indicate na yung price, it might go up. Okay. So, kung titingnan natin dito sa screen ko, no?
ang itsura ng bearish channel, ideally, so, ayan, and then, okay, ayan. So, yan ang itsura niya, no? Ideally, now, kung titingnan, kung itra-translate natin dito sa chart naman, no? So, yan, meron tayo dito na parang nag-up and down siya, up and down, no? So, etong bullish channel na to, no? Etong price na to is, ang direction niya is usually pataas, okay? Or nag-aano siya, parang pag ganun siya. Ayan. Okay. So, isa rin to sa mga favorite ko na continuation pattern, no? It gives me a conviction or an indication na ang price, it might continue to the upside or to the upward, pataas. So, kung titingnan natin dito sa chart, no? Yan, meron tayong up and down, and then eventually nag-up na siya yung price. Ayan. Even though na ako, personal experience ko, no, pag mga bullish channel talaga, medyo araw ang intayan ko. Lalo na sa daily chart ako nakatingin, no? So, iniintay ko siya by days or even sometimes it will take me a couple of weeks para magkaroon ako ng conviction and makita ko yung bullish channel and then mag-enter ako ng buy trade. Number 4. Bearish channel. Isa rin to sa mga tinitingnan ko, no? Bearish channel is an indication or a probability for me na ang presyo is baka bumaba pa siya further. So, nagbibigay siya sa akin ng conviction din. Okay. So, now, kung titingnan natin dito sa chart ko, so, ito siya, yung bearish channel. Ayan. So, parang nagpo-point siya to the downside or downwards. Nagsa-spiral siya paunti-unti pababa yung presyo. Ngayon, ideally, ang magiging entry ko dito is once na nag-reach na siya dito sa top, no? And then, pag nag-hold siya dyan, titingnan ko yung behavior ng candles. Pag once na nag-hold na siya dyan, no? Then, probably dito na ako magse-sell. Okay? Or most likely, dyan na ako papasok ng sell order. And yun, eventually nakita naman natin dito sa chart, nagtuloy-tuloy na siya pababa. So by the way, i-check nyo rin dito kung ano itsura or ano ang illustration ng bearish channel. Okay, so I hope guys nakatulong ako sa inyo, no, etong mga binigay ko sa inyong mga chart patterns, no. So guys, lagi niyong tandaan, no, kung gagawa tayo ng trading decision, isa lang to sa mga tinitingnan nating factors. And syempre, kailangan din natin sila haluan ng mga ibang technical analysis, no? Tsaka mga fundamental analysis rin if you are into fundamental trading. Guys, mag-like at subscribe na tayo dito sa channel natin, no? And also, kung may mga gusto kayong topics na pag-usapan natin next time, babasahin natin yan, no? Comment down below lang yung mga topics na gusto nyong i-discuss natin next time. So, kita-kits. Salamat guys. Bye-bye!